So, hello guys at welcome back sa ating YouTube channel. So, for today's video guys is may tuturo ako patungkol sa ating 1.5 new script. So, maraming nagtatanong kasi dito guys kung paano ba daw palitan yung name ng footer, at saka yung iba is yung portal lang yung ginagamit nila pero hindi nila alam kung paano palitan yung IP no ating portal. So itong portal na to guys is credits kay Sir Liho kasi siya naman yung may-ari nitong portal na to guys. So dito guys sa ating 1.5 new script, so kung mapapansin nyo, ito yung ating 1.5 new script. Yan, i-open natin yan. Punta lang tayo dito guys sa ating Half-Life. For example, Half-Life kasi yung gamit ko ngayon guys. Then dito sa hotspot guys, yan, meron kayong makikitang settings.json. So dito natin papalitan yung IP sa hindi gumagamit ng ating 1.5 new script, yung portal yung ginagamit. So dito nyo papalitan yung IP ng Node.mcu guys. So for example, yan, open natin with Notepad. Yan. So dito may makikita kayong IP, mga IP dito guys. So for example, ito guys, diba? Yan. So meron tayong IP. Ito yung IP ng ating Node.mcu. So kung hindi yan yung IP ng Node.mcu nyo guys, is papalitan nyo ito. Ngayon guys is dito na naman sa ating footer. So dito sa ating footer guys, so meron kayong makikitang PC toolbox ito. So yan yung footer natin guys. Yung iba gusto nilang palitan ito. So papalitan nyo yan guys dito lang din sa settings.json. So dito pag na-open nyo yung settings.json, may makikita kayong footer text. Ito. So ito siya, papalitan nyo ito guys. Yan, mag-a-appear lang to pag na-apply na natin sa Microtech. Then yung footer link guys, ito, kung gusto nyo, kung anong link na ilalagay nyo dito, para pa-click nila, doon sila magre-retire. So yan, so sa post button, naka-true siya, butcher input, yan. So yan, so yung GCash payment natin, wala yan. So huwag nyo nang pansinin yan guys. Yan, okay na siguro ito guys. Ngayon guys is i-actual na natin paano ba natin gagawin. So first step is syempre dapat may Microtech tayo. So open ko lang yung Microtech natin guys. Yan. So open ko lang yung Winbox. So ang IP natin dito guys is, or ang version natin dito guys is 6.49.10. Yan. So kung mapapansin nyo ito guys. Ngayon guys, kung halimbawa 6.47 or 48 yung inyong firmware, so kailangan yung i-update ito guys. So paano ba i-update dito guys? Dapat is may internet yung Microtech natin. So saan ba natin ilalagay yung internet? So ilalagay natin dito sa Ether 1, then dito sa Ether 4 guys, yan yung gagawin nating open port. Yan, sa Ether 4. So saksakan ko guys ng LAN cable para maging running siya. Yan. Kung mapapansin niyo guys, running siya. Since na okay na guys, dapat ganito yung setup ni guys before nyo ilalagay yung script sa lahat na nag-build nito guys, ganito yung gagawin nyo. So ang video na kasi natin dati guys, yung previous video natin which is ito, so ito yung thumbnail niya guys, ay static yung ginawa natin. So ngayon guys is DHCP na naman yung gagawin natin dito para masundan nyo itong video natin. So yan guys, okay na ito. Tapos na okay na, ganito. Sa Ether 1 natin, dyan yung ISP natin or yung ating internet. Then dito sa ating
port 4 is dyan yung ating PC, laptop, or yun, para makakonfig natin ito guys. Yan. So ang gagawin natin dito guys, siyempre i-reset ko muna ito kasi default yung config nito. So i-reset ko muna guys before natin i-apply yung script yan. Punta lang kayo dito guys sa system, reset configuration, no default configuration, tapos reset lang natin guys, magre-reboot yung ating Bitbox or yung ating Microtech. Yan. So hintayin lang natin yan. So refresh lang natin. Yan. So ganito yung step by step nyo guys kung paano. So DHCP yung gagawin natin dito guys ha. Kumbaga random yung IP ng Node-MCU. Random yung IP niya na ibibigay ni Microtech. So yun. So kung mapapansin nyo, no reset, no default configuration, dapat ang IP natin is 00. Then connect na natin guys. Yan. So dito sa old password guys is wala tayong ilalagay. So sa new password is 1 lang yung nilalagay ko lagi dito guys sa mga tutorial natin para mabilis tayo or masundan yung 1 yung password. Then change now. Then punta tayo sa seasons, disconnect natin. Then sa password dapat yung nilagay nating password. So sa password guys, kayo na yung bahala kung anong nilalagay nyo. So sa akin 1 lang yung nilagay ko. Yan, nakapasok na tayo ngayon. Puntahan natin yung ating OnePy new script. Sa OnePy new script, since na half-light yung gamit ko guys, is open lang natin yan. Then copy natin itong script. Yan, copy. Malinaw guys, copy. Then dito is i-delete muna natin ito lang guys, yung laman ng file list natin. Yan. So save, paste natin. Ito yung paste button. Ngayon guys, double click natin ito. Copy natin yung file name. Punta tayo dito sa new terminal. Then import natin yung file guys. Import file equal to, i-paste ko natin guys. Ito, kinapi natin dito, di ba? Yan. Pag na-type nila yung import file equal, dito natin i-paste yung kinapi natin dito na file name. Then enter natin guys. Yan. So kung pag hindi gumana yung enter guys, ulitin nyo lang. Yan. So wait natin hanggang matapos ito. So pag na-execute na, ibig sabihin goods na yung pag-apply natin ng script. Yan. So yan, script file loaded and executed successfully. So ibig sabihin goods na, may config na yung ating Microtech. So yun, ganun lang kasimple guys kung paano natin gagamitin. So kung mapapansin nyo dito guys, wala pang internet. So pag ganyan guys, ang gawin nyo is i-disable nyo lang itong internet, tapos i-enable nyo para magkaroon ng internet yung ating Microtech. So yan, wait natin guys kung magkakaroon ba. Yan, so kung mapapansin nyo guys, meron na tayong internet. Yan. So yun, na-disconnect siya. So may IP na rin siya guys. Yan. Then connect tayo. Ngayon guys is yung mga nagtatanong na hindi daw nag-credit yung kanilang mga piso wifi. So pagka hulog nila ng barya, nagka-count naman yung coin, pero walang oras yung kanilang portal. So ito guys, kailangan yung i-upgrade yung inyong firmware. So gaya ng sabi ko guys, dapat is 6.49.10 yung gagamitin yung software. Pag 48 or 47 yung gamit nyo is ang gagawin nyo guys is i-upgrade nyo. So paano ba ito i-upgrade guys? So dapat pag ni-upgrade nyo ito guys is pag in-upgrade nyo ito guys, dapat is naka-import na yung script nyo guys, gaya ng ginawa natin. So kasi kailangan kasi natin ng internet. So kailangan i-import nyo muna yung script bago bago natin i-upgrade yung firmware. Since na ang firmware na latest ngayon is 49.80, so i-upgrade natin ito guys. So punta lang kayo dito sa system, package, yan.
So, ito yung makikita nyo. I-click nyo lang itong check for updates. So, inulit guys, dapat is meron internet yung inyong Microtech. So, dito, Ether 1, dyan yung internet. LAN 4 na naman yung sa PC guys. So, yan. Kung mapapansin nyo, ito yung version natin, 6.49.10. So, ang latest update niya guys is 6.49.18. Pag okay na yan guys, download and install nyo lang. Yan. Click nyo lang yan, tapos magda-download yan guys. So, kaya sinasabi ko guys na kailangan natin ng internet or may internet yung ating Microtech kasi ida-download niya through link or online yung firmware. So, yan. Hintayin natin yan guys hanggang 100% yan. Tapos, magre-reboot yung ating Microtech. So, ganyan lang guys. Dapat pag gagamitin nyo itong script natin is dapat ganito, nasa 6.49 yung inyong mga firmware para magamit natin ng maayos or walang bug sa ating script guys. Yan. So, hintayin lang natin yan guys hanggang 100. Forward ko na lang muna ito guys, yung ating video. Guys, tapos na, nagre-reboot na siya. So, hintayin lang natin yan, magre-reboot siya. Tapos, ang magiging firmware na natin is 6.49.18. Ayan. So, ganyan yung first step natin. Pero kung naka 49 na rin at ayaw nyo i-update yung inyong firmware, is okay lang din. Basta wag lang 48 at saka 47 at saka 48. Kasi yun yung mangyayari sa inyong build na piso Wi-Fi. Ayan. Next step natin dito guys is magbabay na tayo. So, kung hindi pa kayo nakaka-reflash ng inyong Node MCU guys, i-reflash nyo na. So, marami tayong video about dun. So, hindi ko na itatackle dito yung pag-reflash ng Node MCU kasi napakadali lang naman yun. At saka, marami na rin akong tutorial about dun. So, diretso na tayo sa pag-bind ng ating Node MCU. Yan, i-refresh lang natin. Yan. So, yan, lumabas na. Lagi natin ulit. Papansin nyo guys, nasa 6.49.80 na ang version natin. So, yan na yung pinaka-latest ng Microtech natin sa version 6 na OS. Is na okay na yan guys, punta tayo dito kasi DHCP yung gamit kasi natin guys. Punta tayo dito sa IP, hotspot. Then, hanapin natin yung IP binding. I-delete natin ito guys. Itong laman ng IP binding. So, i-delete natin yan. Ang gagawin natin guys is magbabay na tayo. So, nakasaksak ko na yung flash na-flash ko na Microtech. I mean, Node MCU. So, hintayin lang natin muna. So, dapat may makikita tayo ditong Wi-Fi setup. Yan, diba? Lumabas na siya. So, ito yung Node MCU natin guys. Yung Wi-Fi setup dito. Yan. So, connect lang natin yan. So, wait natin. Yan, connected na siya. So, dapat magre-redirect ito. Pero pag hindi nag-redirect guys, i-manual na lang natin. Manual input na lang natin. So, ang IP ng ating Node MCU guys, pag hindi pa siya na-bind is 172.217.28.1. Yan. Yan yung IP niya guys. So, continue lang natin. So, ito na siya. Username at password nito guys is admin. Yan. Then, okay na siya. So, next step natin dito, pag login natin, punta tayo system configuration. So, since na wireless base yung gamit natin guys, kailangan natin mag-scan ng Wi-Fi. So, ano bang i-scan natin dito guys? Pipiliin natin. So, punta tayo dito sa ating Microtech. Punta tayo dito sa wireless. Double click natin itong WLAN 1. Yan, itong lalabas. Then, punta tayo dito sa wireless. May makikita kayong pisong Wi-Fi. Yan. Ito yung SSID kung saan tayo po connect. Ngayon guys is,
pag magbabay na kayo tapos i-fix nyo na yung inyong SSID guys, is for example pangalanan nyo na lang, kasi pag na-buy na ito guys, hindi na natin pwedeng palitan itong SSID na to, kasi ang mangyayari is ma-unbind siya since dito nakakonect yung ating Node MCU. So malino guys. So sa akin, hindi ko na yan papalitan guys, piso wifi. Okay ko na yan guys. Iscan na natin, hanapin natin dito yung piso wifi. Yan, ito. Diba? Ito siya. So click lang natin yan, mapapalitan ito ng piso wifi pagka-click natin. Then punta tayo dito sa baba. Sa previous video natin guys is naka-static siya. Ganyan. Pero ngayon is ang gagamitin natin is DHCP. Para sa iba kasi, yung iba kasi is hindi nila alam paano magagawin yung DHCP, or yung iba is hindi naman ginagamit itong script natin. So ang gusto lang nila is yung portal. Yan. So dito sa DHCP, sa mode natin is DHCP. Dito sa Microtech router IP, ito yung pinaka-importante guys. So papalitan natin ito ng 10.0.0.1. Ganyan dapat. Ngayon dito sa username ng Microtech natin, syempre admin guys, admin. Yan. Ang password natin dito guys is 1. Diba? 1 yung password natin. Ngayon guys, kung hindi yan yung password nyo guys, huwag yan yung ilagay nyo. Kasi password yan ng Microtech. Ito yung sinasabi kong password ng Microtech. Ito. Diba? Ang username is admin, ang password niya is 1. So kung anong password nyo dito guys, yun yung ilalagay nyo dito sa Microtech password at confirm password. Yan. So baba na tayo guys. Dito ang pinapalitan ko yung coins.abuse ng 10. Yan. Tapos dito sa baba wala na akong ginagalaw dito na iba. Dito sa baba generate lang natin ito. Then ito yung auto restart schedule para ma-restart yung Microtech natin ay Node MCU. So naglalagay ako dito ng 10 lang. Then save na natin guys. Yan. Pag na-save na natin yan guys, punta na tayo dito sa ating Microtech or sa Winbox. Punta tayo dito sa IP, DHCP server at LSS. So dito na natin makikita yung ating Node MCU IP at MAC address. So kung mapapansin nyo dito guys, ang IP niya is 10.0.0.254. Ito ang MAC address niya guys. So right click lang tayo dito, make a static natin. Yan, static na siya. Punta tayo dito sa hotspot, then dito sa host guys. So yan. So kung mapapansin nyo, itong Node MCU na to, yung IP at saka MAC address is same sila dito. So ito rin yung ating Node MCU. Ngayon ang gagawin natin dito is right click tayo, make binding, tapos regular natin bypass. Yan. Tapos okay. So since na okay na yan guys, punta tayo dito sa IP wall garden, kasi papalitan natin yung wall garden IP list ng same dito sa IP na ating Node MCU. So double click natin itong accept. Ito yung makikita nyo guys, 10.0.0.254. So ang gagawin nyo dito guys is palitan nyo ng 254, kasi 254 yung last natin or yung IP ng ating Node MCU. Okay natin. Next step, punta tayo dito sa IP firewall. So may makikita kayong Node MCU o Node ko na IP. So palitan nyo rin yung 5 ng 254. Yan. So yan, good na yan guys. So goods na siya. So pag natapos nyo to lahat guys, ang kulang na lang natin is yung sa portal. So sa portal na naman tayo guys, punta tayo dito sa ating OnePy News Script. Yan. Yan. So Hoplite yung gamit ko guys, punta tayo dito sa Hoplite. So ito yung hotspot natin, hotspot folder. So double click natin yan, punta tayo sa settings.json. So i-edit natin ito. So dito palitan natin ng, for example sa ating is Sasa. Yan, Sasa Piso Wi-Fi. Yan yung footer natin guys ha. Yan. Then yung IP, napaka-importante guys. Punta tayo dito sa baba. So ano ba yung IP natin guys?
So ang IP natin guys, punta lang kayo sa hotspot, IP hotspot, then IP binding. So ito yung IP natin guys, 10.0.0.254. So yan dapat yung ilalagay natin dito. So palitan natin itong 5 ng 254. Then i-save na natin guys, save. Yan. So okay na yan. After ma-save natin guys, punta tayo ulit sa new script natin sa Hoplite. Copy natin itong hotspot na to, copy. Then ipi-paste na natin dito sa file. Yan, i-delete lang natin itong previous na hotspot, delete. So i-paste natin dito guys, ito yung paste button. So yan, wait lang natin yan. So since na okay na, na-paste na natin, okay na siya. Ngayon guys is ita-try na natin kung gumagana ba. So ito yung aking Wi-Fi or piso Wi-Fi na SSID. So ito siya. Dito tayo co-connect guys. So kung pinalitan niyo ito guys kanina sa pag-bind natin, doon kayo co-connect. Yan. So sa akin kasi hindi ko pinalitan, so co-connect na natin yan. 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 So dapat magre-redirect ito pag connect natin. Yan. So nagre-redirect siya. Ita-type natin 10.0.0.1. Ito yung lalabas guys. Yan. Ngayon, pag i-try na natin, pinutin natin yung Wi-Fi rates guys. Yan. Pag lumabas ito, ibig sabihin goods na yung ating piso Wi-Fi guys. So try natin mag-insert coin. Yan. So kung mapapansin nyo, nakakapag-insert coin, di ba? Yan. So goods na siya. Then yung ating tawag dito, yung ating footer na sinasabi, ito siya guys, di ba? Powered by Sasa Piso Wi-Fi. Yan yung footer natin guys, yung i-edit natin dito sa settings.json. So ito siya, di ba? Then pag kinlik natin yan, dito yan magre-redirect sa YouTube. So yan yung link ng YouTube ko guys. So sana yan, i-click natin yan, di ba? Nagre-redirect siya, pero wala lang siyang So, hello at welcome. yan, nagre-redirect. So tayo na bahala guys kung anong ilalagay na dito na link. So tingin ko guys is hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat. Sana nakatulong ito sa inyo sa mga problema niyo guys. At sana ay na-solve yung mga katanungan niyo sa akin, kasi hindi ako nakaka-reply agad kasi busy nga tayo guys. So hanggang dito na lang guys at peace yo.